Germs, good afternoon sa inyong lahat. At syempre, sa Honda Navi Nation, good afternoon sa inyo. Share ko lang sa inyo itong project natin ngayong araw dito sa shop, dito sa JR Motorworks. Itong Honda Navi na project natin. Ang ginawa natin dito, nagpalit tayo ng MDL type na headlight. Tapos, naglagay tayo ng handlebar dito na stainless. And then, naglagay din tayo ng alarm. And syempre, nag-install din tayo ng signal light na aftermarket. So ngayon, i-share ko sa inyo yung ginawa natin dito. Mag-umpisa muna tayo dito sa headlight. Kuya, ma-atras mo pa ba? Mahirap. Ayan. Ito, yung headlight na ginawa natin. Nagpalit lang naman tayo ng bulb. Plug and play na. Kaya lang nagkaroon tayo ng problem dito. So kapag plug and play lang yung headlight, talagang sinaksak lang natin dun sa stock wiring niya. Ang nangyari, kumukurap-kurap kasi yung headlight. So, ang ginawa natin battery operated yung headlight. Pakita nga natin yung headlight dito. Ito yung pinaka-headlight niya, yung MDL type na headlight. Actually, para siyang bi-LED type na headlight. Maganda yung buga niya, na-testing na natin kanina. Pero basically, ang ginawa natin dito, ginawa natin siyang battery operated. Nag-cut tayo ng wire syempre, and then nag-additional tayo ng switch. Sige kuya, okay na yan. Ito yung additional switch na nilagay natin kasi yung bi-LED niya or yung MDL type na headlight niya, kailangan ng on-off para mag-change yung mode. So ito yung sa low niya, and ito rin yung sa high, wala namang nagbago. So yan yung ginawa natin sa headlight niya. Pangalawang project natin dito sa Honda Navi, ito. Nagpalit tayo ng handlebar. Ito yung stock na handlebar niya, ayan o. Kung masyado mataas, ang ginawa natin, pinalitan natin ng mas mababa. Tapos nag-additional lang tayo dito ng Motowolf riser. Ito. Kung wala nito, kung walang riser, tatama kasi siya dito sa gilid. So ito, okay na to. Kaya, galawin ko yung okay lang. Ayan. So ayan yung clearance niya. Maluwag pa naman, wala naman tatama dito sa fairings niya. So kailangan talaga ng riser. Kapag walang riser, panigurado tatama siya dito. And then nagbutas tayo dito para hindi tayo gumagalaw. Hindi gumagalaw tong sa throttle pipe niya tsaka dito sa may throttle cable. Kapag hindi nyo kasi ito binutasan, gagalaw-galaw to, alog-alog. Ganon din dito sa kabilang handle switch. Nagbutas din tayo dito kasi yun nga, gumagalaw-galaw yung handle switch natin kapag hindi kayo nagbutas. Okay, so ito, all goods na to, na-testing na rin naman natin. Na-testing na natin yung throttle. Wala naman siyang batak, wala naman siyang yung parang nag-go-wild. Okay naman, goods naman lahat. Sa mga switches natin, okay naman. Gumagana na yung signal light, gumagana na yung high, gumagana na yung busina. So, all goods na yan, wala na tayong problema dyan. Pati yung switch ng on-off natin sa low, okay na rin, gumagana na rin. Sa signal light naman, merong problem yung signal light kapag nagpalit kayo ng aftermarket. So hindi siya gumagana ng maayos kapag nagpalit kayo ng aftermarket na signal light nang hindi kayo nagmo-modify dito sa kanyang flasher relay. Ito yung stock na flasher relay ng Honda Navi. Ito, tinanggal na natin to and then nagpalit tayo ng aftermarket na ito, kahit yung ordinary lang na pag-relay, okay naman siya, working properly naman. Pero kung mayroon kayong mas magandang relay, pwede nyo rin gamitin. So minodify natin siya from 3 wires, ayan o. From 3 wires, ginawa natin siyang 2 wires na lang. So, nilagay lang natin siya dito para mas maganda tingnan, para mas maayos, mas malinis pa rin. So, ngayon, okay na siya. Gumagana na yung signal light na maayos. Kaya, testingin ko lang ha. Ayan. Gumagana na yung signal light dito sa harapan. And then, yung dito sa likuran, ayan, gumagana na rin siya. Sa kabila naman, ayun, gumagana na rin siya dyan. Sa harapan, okay. So, working na yung signal light natin. Wala na tayong problema sa signal light. Ang naging diskarte lang talaga natin dyan ay maglagay tayo ng additional load. Ito, improvise lang natin to. Dahil nga dun sa aftermarket niya na signal light, kinakailangan natin mag-additional load para gumana siya ng maayos. So, ayan yan. Signal light tayo ng kabila. O, yung isa naman yung gagana. Okay, so nilagyan lang natin siya ng protection dito para hindi siya nakadikit dun sa pinaka-fairings niya. So, ayan, all goods na rin yan.
Lastly, yung kinabit natin na two-way alarm, ito siya. So, naikabit ko na rin naman siya dun sa motor. Ito na yung itsura nung two-way alarm niya. Nandyan siya. Tapos, ito na yung modification natin dun sa wiring. Kompleto na yan. Plug and play lang tong ano natin, itong alarm natin, two-way alarm. Working na rin siya. Tapos, itong socket na to, isasaksak ko na lang siya dito. Sa socket na to mamaya. Kapag mag-ano na tayo, magbubuo na tayo. Color coded din yan. Kung ano yung color coding nung wire dito sa kabila, sa female, ito rin yung male niya. Same lang yan. So, madali lang tayo mag-modify dyan. Madali tayo magme-maintenance. So, pag nakakabit na to, pag naibalik na natin yung kaha, isasaksak na lang natin siya dito. Papadaanin natin siya dito sa area na to. So, ayun. Okay na siya. Gumagana na yung alarm. Gumagana na rin yung starter. So, working na lahat. All goods na itong project natin. Bubuoy na lang natin to tapos testing tayo mamaya para makita nyo yung finished product natin.